Marami nga ang nagdududa sa kakayahan ngayon ng Barangay Ginebra kung kakayanin pa ba nilang makapasok sa playoffs ng Commissioner's Cup. Sunod-sunod na kasi ang pagkatalo ng Barangay Ginebra at tuluyan na nga silang bumagsak sa pang-7 sa standing sa Commissioner's Cup. Alam naman nating lahat nung una ay pangalawa nga ang Barangay Ginebra sa Commissioner's Cup standing. Ngunit sa sunod-sunod na kanilang pagkatalong nalalasap ay bumagsak na nga sila sa pang-7. Kaya naman marami ang nagdududa ngayon sa kakayahan ng Barangay Ginebra kung kakayanin ba nila na makapasok sa playoffs ng Commissioner's Cup. At marami rin ang nakapansin na tila ba'y nawala na ang never say die spirit ng Barangay Ginebra. Alam naman natin ang Barangay Ginebra na paborito nila ang mga malalakas na kalaban dahil lalo din silang lumalakas kapag nakakaharap nila ito at kapag crucial fourth quarter. Doon nga lumalabas ang never say die spirit ng Barangay Ginebra at nagkakaroon pa sila ng epic comeback. Ngunit ngayon nga ay hindi nga nila magawa. At marami ngang nagsasabi na hindi daw fit itong si Tony Bishop sa sistema ng Barangay Ginebra. Kaya naman kahit itong si Tony Bishop kapag fourth quarter, crucial minutes ay wala ring magawa upang tulungan ang Barangay Ginebra. At kahit nga itong si Coach Tim Cone ay nahihirapan na rin kung ano nga bang klaseng sistema ang kanyang gagawin sa bagong Barangay Ginebra na wala ngang Justin Brownlee. Alam naman nating lahat na since 2016 pa nga ay kabisado na ni Coach Tim Cone kung paano gamitin itong si Justin Brownlee. At gay na rin itong si Justin Brownlee ay alam na ang gagawin sa Barangay Ginebra, partikular na sa mga crucial game at mga crucial minute. Dito nga natin maaasahan ang isang Justin Brownlee na buo ang loob at sanay na sa Barangay Ginebra, partikular na sa mga crucial game na kanyang pinaglalaruan. Kaya naman malaking bagay talaga ang pagkawala ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra. At bukod nga kay Justin Brownlee ay marami rin ang nakakamiss sa kanilang tambalan ni Scotty Thompson. Ang Justin Brownlee-Scotty Thompson connection na malaking bagay talaga sa Barangay Ginebra. Alam naman nating lahat na kapag nga nagsama na sa court itong si Justin Brownlee at si Scotty Thompson ay alam na nga nila ang gagawin dahil nagkakaamuyan na nga ang dalawa na ito at masasabi nating sila talaga ang pamatay sunog ng Barangay Ginebra kapag crucial fourth quarter ang tambalang Scotty Thompson at Justin Brownlee. Kaya naman sa pagkawala nga ni Justin Brownlee tapos itong si Scotty Thompson ay na-injured pa, babalik daw 2 to 3 weeks ay malaking problema talaga sa Barangay Ginebra. Sa ibang balita naman, ang datingang star player ng Phoenix Fuel Master na si Matthew Wright na alam naman nating lahat na umalis na nga ng PBA at mas pinili na lamang maglaro sa Japan B-League sa kanyang mother team na Kyoto Hanaris. Nung nakaraang buwan nga ay nakita nga siyang nanonood ng laban ng Phoenix Fuel Master. Marami tuloy ang napatanong kung gusto na bang bumalik ni Matthew Wright sa PBA. Ngunit ang sabi nga ni Matthew Wright ay nagbabakasyon lamang siya dito sa Pilipinas dahil nakabreak pa ang kanyang mother team na Kyoto Hanaris at inamin niya rin na tuloy ang kanyang kontrata sa Japan B-League at hanggang kaya niya pa raw ay maglalaro siya sa Japan B-League. Ngunit meron pa nga siyang matinding inamin na pangarap niya raw talagang makapaglaro sa Barangay Ginebra noon pa man kung mabibigyan daw siya ng magandang pagkakataon. Sinabi nga ni Matthew Wright na alam niya na ang Barangay Ginebra ang pinakasikat na team ngayon sa PBA, kaya naman kung mabibigyan daw siya ng pagkakataon ay gusto niyang maglaro sa Barangay Ginebra. Ang sabi nga sa article na ito, Phoenix star Matthew Wright is open to play with Ginebra in the near future. They're the most popular team. Everybody wants to play and be part of Barangay Ginebra legacy. Maybe not now, but given a chance, I'm pretty sure it would be amazing experience. Ayan nga ang sinabi ni Matthew Wright.